So welcome po sa bawat isa. Naririto po kayo sa church na ito where everyone is captivated by Jesus. Yung po ang ating goal na mapahanga tayo ni Jesus. Sapagkat kapag ikay hangang-hanga kay Jesus at siya lang ang iyong laging nakikita, masaya ang buhay mo at may laban ka. We are conscious of the cross and resurrection. Ang ating pinagbubunyi lagi ay yung kanyang cross at kung ano yung kanyang tinapos na gawa doon. We are characterized by grace. Hindi po tayo natatakot na, ay mga taga-biyaya yan, puro biyaya yan. Sapagkat alam natin na ang biyayang ito magbibigay hindi lamang ng kaligtasan, pati ng kalakasan sa ating buhay pananampalataya. Walang ibang makapagbibigay po sa atin ng lakas kundi ang biyaya ng Diyos. At dito po, sineselebrates natin ang New Covenant o yung bagong tipan na kung saan tayo ay napaanib na hindi naman tayo dating kasamang mga hintil. Ngunit dahil sa habag at biyaya ng Diyos, nakasama tayo sa kasunduan ng Ama at ni Jesus. Kaya tayo ay beneficiary lang o beneficiaryo ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen ho ba? So tayo po ay dire-diretso na ang ating series po this month or sa mga preceding months pa kung loloobin ng Panginoon ay Go and Tell, Reaching the Lost Within One's Own Sphere of Influence. Meron ka bang kaibigan? Meron ka bang kamag-anak? Meron ka bang kahit kaaway? Sphere of influence mo yan. Pwede mo silang maabot, pwede mo silang makabati para mailapit natin kay Jesus. Lahat po yan ay binibigay sa atin ng Panginoon para maging connection natin. Alam niyo po, ang pag-evangelism naman ay paglalagay lamang sa tenga ng mga hindi pa nakakarinig. Ang Diyos na po ang bahalang magpasok sa kaloob-looban ng kanyang puso. Amen. Ang atin lamang pong direktiba o pwedeng gawin ay makarinig ng salita ng Diyos. Kaya sa bawat pong makakarinig o makakapanood ng ating ipapalabas, paki-like po, paki-share po, pasuyo na po para mas lalo pa pong maraming maabot ng mabuting balita ni Kristo. Tuloy na po natin. Ang ating pong title ngayon ay, sabay-sabay po natin basahin, Grace-Filled Perspectives for Success in Evangelism. May success sa evangelism, yun po ay pagiging grace-filled nito o punong-puno ng biyaya. Pag sinabing ano ba yung success in evangelism, hindi lamang po yan number. Hindi lamang po paramihan yan ng mailapit mo sa Panginoon, kundi yan ay faithfully sharing God's grace through our lives and words. Yung may nakakakita man sa iyo, minamandatuhan ka man, you are faithfully sharing God's grace through our lives and words. Yung kahit saan ka mapadako, nasa ospital ka man, na kung saan lugar ka man, madali mong nai-share si Jesus Christ. May problema ang isang tao, madali mo siyang naiisingit. Nagiging common na sa usapan nyo kung paano. Kasi lahat naman ng patutunguhan ng problema ng tao, si Jesus ang solusyon. Nakukuha ho natin, lahat ng problema ang pwedeng makausap natin sa tao, ang solusyon si Jesus. Naniniwala ho ba kayo doon that Christ is the answer? Kung naniniwala ho, palakpakan ho natin ng malakas. Kaya mahalaga ho yung success in evangelism. Kasi sa unang Korinto 3:6, sabi noon, ako ang nagtanim, sabi ni Pablo, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago nito. Nakita ho natin yung part ng Diyos at may part din yung tao na tayo lamang naman ang nagtatanim, ang naglalagay ng binhi ng mabuting balita. Si Apollos ang nagdidilig or nangangaral ng salita ng Diyos para mapatatag. Pero sabi doon, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago nito. Nakita niyo yung malaking kapangyarihan kung paano natin makikita na talagang yung tagumpay ng pag-iibanghelismo, nakikita natin sa pagiging bahagi ng tao. At least binigyan tayo ng bahagi ng Diyos na tayo ay makapagtanim. Ang tanong, ano ba ang itinatanim? Meron kasi mga tao o Kristiyano na pag tinanong mo, hindi pa rin sila kumpiyansa, paano ka ba naligtas?
Hindi nila may paliwanag, basta, ako'y iligtas na. Paano nga? Hindi mo alam kung paano naligtas at kung paano sasabihin mo, kung hindi mo alam kung paano ka naligtas, I think may hirapan ka rin i-share kung paano sila maliligtas. Tama ho ba yun? Hindi mo alam kung paano ka. Kaya lagi po nating inuulit-ulit, minimiyak-miyak yung kung paano tayo naligtas. Ano ba yung gospel? Ano ba yung mabuting balita? Ito po yung review lang sa mga intelihente at sa ating lahat na nakikinig nito ay talagang ito'y magbibigay ng paalala na lagi na nating uulit-ulitin. Kasi nga, pag inuulit-ulit at inuuki-ukil-kil, ay nagtatanim sa isipan. What is the gospel? Meaning the good news? It is the message that Jesus Christ came to provide forgiveness of sins. Mahalaga po yan. And salvation to all who believe in Him. Marami pong mga Kristiyano na pag tumanggap, ang alam niya, napatawad lang kasalanan ay yung kanyang kasalanan ng kahapon at saka yung ihihingi niya bukas, yan ang bahala. So meron silang partnership ngayon. Ang paghingi mo ng tawad, paglilitanin niya mo, iyon ang iyong way of forgiveness. Mahalaga pong malaman natin sapagkat ang single na kasalanan, kapag hindi mo na i-confess o hindi napatawad, sigurado impyerno ang punta mo. Huwag mo sabihin hindi ka pumatay pero nagsinungaling ka, pupunta ka pa rin ng langit dahil meron kang isang kasalanan na hindi napatawad. Kaya mahalaga po na ang inyong natanggap na gospel ay for the forgiveness of sins and salvation to all who. Paano? Paano yung forgiveness? Who will believe in Him. Maliwanag po yan sa Romans 10:9. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, anong mangyayari sa iyo? Maliligtas ka. Ligtas ka na ba? Sumampalataya ka na ba? Anong pangako ng Diyos? Ikaw ay maliligtas magpakailan-kailanman. Hindi po temporaryo, hindi po yan merong season na ikaw ay ligtas lang. Dati doon sa lumang relihiyon, pag napakiramdaman mo na ligtas ka nga. Pero pag napakiramdaman mo na ikaw ay marami ng kasalanan, hindi ka naligtas, bawi-bawi next time. Bawi ng kabutihan kay Lord. Kaya po mahalagang makita rin natin dito, yung tinalakay ni Pastor James, yung having the right motivation in evangelism. Kasi makikita ho natin dito yung pinaghalo-halong paniniwala patungkol sa ebanghelismo. Colossians 1:13-14, tingnan niyo po, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nasaan ka na ngayon? Nasa kadiliman o nasa minamahal na anak? So anong feeling niya? Masaya ba o malungkot? Masaya. Nasa kaharian ka na ng kanyang minamahal na anak. May talo ka pa ba dyan? Wala ka ng talo. Na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran ng ating mga. Meron ba yang bahagi pag sinabing kapatawaran sa ating mga kasalanan? Oy, Rodel, ang kapatawaran ng kasalanan mo ay mula lamang sa naikisumampalataya. Hindi po. Sabi doon na nagpalaya na, malaya na, hindi pa. Malaya ka na eh. Kaya yan yung pinipilit ng relihiyon na ilagay sa batok natin o sa ating mga balikat. Hindi ka pa napatawad. Meron ka pang bahagi na gagawin. Dito po sa church natin, ang ating pong pinapangaral, si Kristo'y nagbayad ng kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At iyon ang pinananampalatayanan natin. Pwede ba natin palakpakan? Na ang kasalanan natin, once and for all, sinettle down ni Kristo. Siya ay nagbayad. Sapagkat ang kabayaran naman ng kasalanan ay kamatayan, di ba? At wala namang katubusan o kabayaran ng kasalanan without shedding of the blood. Sino bang nag-shed ng blood? O sino nagpatawad sa iyo? Yung pangungumpisal mo, yung dugo ni Kristo. Kaya yung pananampalataya po mahalaga. Yes, hindi po natin inaalis na ikay pwedeng magkamali o magkasala bukas. Pero kasamang binayaran niya ni Kristo. Amen? Yung dugo ni Kristo ang nagbayad dyan. Yung span ng pagbabayad ng mga Israelita, 1 taon sa pamamagitan ng mga toro at saka ng mga tupa. 1 taon silang feeling free
dahil sila ay napatawad sa kasalanan, pero mantain mo, isipin mo kung gaano kapangyarihan yung dugo ni Kristo na siyang nabuhos para sa kasalanan mo. For 1 year lang ba? For 5 years lang ba ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo? No, sabi doon, inihandog na nga ni Kristo ang kanyang dugo para forever ang bisa ng kanyang dugo. Palakpakan ho natin ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Yan ho ang mabuting balita. Kaya yung gospel, pag sinabi sa inyo, ito ang mabuting balita. Si Kristo nagpapatawad ng mga kasalanan. Totoo ba yan? Once and for all ba yan? Yes, once and for all. Hindi ho half gospel ang dapat nating matanggap na meron kang partisipasyon pagdating sa pagpapatawad. Ang kaligtasan mo, conditional. Hindi nga nagkakaiba na nawawala ang kaligtasan mo. Nung una-una, ang aking pananampalataya ay nawawala ang aking kaligtasan. Maboborn again ako, kaya tawag sa amin, born again, again, and again. Meron pa kaming revival every, dahil namamatay, nawawala, lumalayas ang banal na espiritu. Hindi siya naninirahan sa atin. In His love, sabi daw sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, God sent Jesus to take the punishment for our sins through His death on the cross. Maganda ho bang balita? Yan ba ang gospel na sinugo ng Ama, si Kristo, para siya ang magbayad ng lahat ng parusa sanang nakaantabay o naghihintay sa akin, pero siya yung namatay sa krus. John 3:16, unang Pedro 2:24. Ano yung puso ng gospel? Christ died for our sins. He was buried and rose again. Kaya yung kanyang resurrection, ito ay nagpapatunay ng tagumpay over sin. Sabihin nga natin, tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Yung kanyang pagkabuhay na maguli, hindi siya nanatiling patay. Ibig sabihin noon, pinapatunayan ni Jesus na ako'y nagtagumpay sa pagbabayad ng kasalanan ng sangkatauhan. At walang pwedeng mag-convict sa iyo at magsabi pang hindi pa bayad yan dahil ako'y nabuhay na maguli. At yan ay nagagarantiya sa atin ng justification and eternal life for all who believe. Romans 4:25, He was delivered over to death for our sins. Wow! Pag nanamnamin mo yan, napakadakilang pag-ibig po niyan. Hindi naman siya may kasalanan. But He was delivered over to death for our sins, and He was raised to life for our justification. Nabuhay na ba muli si Kristo? And then you are justified na. At ang justification niyan forever. Kasi forever na siyang hindi mamamatay at forever na siyang nabubuhay. And He declared na ikaw ay justified. You are washed, you are justified, you are cleansed by the blood of the Lamb. Pwede ba natin palakpakan ang mga ginawa ni Kristo? Yan ho kasi ang gospel. Yan ang nagpapainam sa atin na bakit hindi ko naman ito ibibigay sa iba? Bakit naman hindi ko isi-share si Jesus na nagpapatawad ng kasalanan? Hirap na nga pumila para mapatawad lamang ang kasalanan. Hirap na hirap magtirik, bibili pa ng kandila para lang mapatawad ang ilang mga kasalanan. Sapagkat itong si Jesus naman ay ang binibigay ay pakiyawang pagpapatawad. Amen? Total forgiveness. Complete forgiveness dahil sa dugo ni Kristo. Sabihin nga natin, my sin was legally discharged. I am now acquitted and justified because of Christ's death, burial, and resurrection. Yun ho ang gospel, na tayo ay nawala, naalis sa atin ng kasalanan. In fact, sabi nga ng Diyos, nililimot ko na ang iyong mga kasalanan. Ang lahat ng kasalanan natin ay nilimot ng Panginoon, itinapon sa ilalim ng dagat, walang amoy. Yung dating atonement na ginagawa sa Old Covenant, hindi po ganun ang uri ng pagpapatawad at pagtatakip sa kasalanan natin. Di ba? Pag may nagtatakip ng kasalanan sa isa't isa, itatago ko ang kasalanan mo, hindi ito mabubulgar, walang makakaamoy. Huwag ka maniniwala doon. May secret akong sasabihin sa iyo, pero huwag mong sasabihin sa iba, ay lalabas yan. Sabi, ano gang kahinaan mo? Pag nasabi mo na,
Halimbawa, nasabi mo na yung secret mo, ito ang aking ano ba kahinaan mo? Yung kahinaan ko, hindi ako makapagtago ng sekreto. Yari ka na. Di ba? Kalimitan naman, ang tao hindi makapagtago ng anuhin mo lang yan, kausapin mo lang yan ng masinsinan, nagsasabi na yan ng katotohanan. Pero sa Diyos, hindi niya tinakluban, inalis niya ang kasalanan. Kasi nga siya yung kordero ng Diyos na, anong ginagawa ng kordero ng Diyos? Nag-aalis hindi naman nagtataklob Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi lamang iyo, hindi lamang atin, tayong lahat ng mga mabubuhay sa mundo. Kung pananampalatayanan mo, yung kanyang ginawang pagpapatawad o pagbabayad ng kasalanan. Maraming taong hindi nananampalataya pa, pero yun nga ang ating parte na may share na si Jesus ay nagbayad ng kasalanan natin. Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Saan tayo mahanap dati? Kung kani-kanino. Pero sa Kanya lang pala ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya kung natanggap mo na si Jesus, panampalatayanan mo na ng buong puso na ikaw ay naligtas na nga. Wala nang pwedeng magpabago niyan. Wala nang pwedeng makaagaw sa iyo sapagkat ikaw ay ligtas, hindi sa kaninong pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya, Jesus, period. Nabasa ba niyo yan? Jesus, period. Wala ka nang pwedeng idagdag, wala ka nang pwedeng bawasin, wala ka nang pwedeng gawin para sa ibinigay niyang kaligtasan. Jesus, period. So tingnan natin yung success, kung paano tayo lalakad. Kasi ang success, it is empowered by God's grace. Kung hindi ka nakaranas ng biyaya ng Diyos o hindi mo naranasan yung biyaya ng Diyos at hindi nag-uumapaw ng biyaya ng Diyos yung iyong puso, hindi ka rin magiging success sa pag-i-evangelism. Kasi in the first hand, hindi ka magiging enthusiastic na mag-share. Kasi hindi ka punong-puno ng biyaya ng Diyos. Tingnan natin, yung number 1, tingnan natin yung pundasyon. Ano ba yung pundasyon ng success in evangelism? Siyempre, yung God's abundant grace. Makakapayag ho ba kayo doon na dahil lamang sa biyaya ng Diyos tayo naligtas? Efeso 2:8 hanggang 10. For by grace you are saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. It is not from work, so that no one can boast. For we are His workmanship, having been created in Christ Jesus for good works that God prepared beforehand, so we may do. Then makikita ho natin dyan, hindi lamang ho yung kaligtasan ang nagbibigay ho, hindi lamang kaligtasan yung biyaya ng Diyos, pati yung kapangyarihan upang ikaw ay mag-share o maging workmanship. You are created in Christ Jesus for good works. Dati hindi ka designed for good works, you are designed for anything na hindi mabuti. Lahat ng kabulastugan, alam mo, pero ngayon may sudden reversing. Ikaw ngayon ay enthusiastic na o ikaw ay nasisiyahan ng gumawa. Noon, killjoy. Pag gumawa ka ng mabuti, inaakay mo yung mga matatanda pagtatawid ng karsada kahit hindi tatawid. Siyempre, killjoy yon nung una. Kasi design ka for bad works. Ikaw ay nakay-adan. Pero ngayon, dahil ikaw ay new creation na, dahil ikaw ay na-born again na, dahil ikaw ay naligtas na sa pamamagitan ng biyaya at napuno ka ng biyaya, kaya nga yung foundation natin ay yung kanyang God's abundant grace, ngayon nakagagawa ka na ng mabuti. Tama ho ba yun? At padamin ng padami ang paggawa mo ng mabuti. At isang mabuting bagay na ginagawa natin yung pag-iibanghelismo. We are designed, we are created in Christ for good works. Sabihin mo nga, good works. Bagay na bagay sa atin ang good works. At yan yung talagang design na sa atin ng Panginoon. Grace is God's unmerited favor. We are saved by grace, not works. So we share it by grace also. Amen. Sinishare natin ito.
Pinalalakas tayo ng biyaya, hindi lamang siya nagliligtas, pinalalakas tayo ng biyaya upang magawa natin ang mga bagay-bagay patungkol sa Kanya. Unang Korinto 15:10, datapwat, sabi ni Apostol Pablo, datapwat sa pamamagitan ng ano daw po? Biyaya ng Diyos, ako ngay ako. At ang Kanyang biyaya na ibinigay sa akin, na pinaniniwala akong ibinigay sa ating lahat, ay hindi mawawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malapis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, sabi ni Apostol Pablo, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa. Nakikita ho ba niyo yung pundasyon ng gagawin nating success in evangelism? Nagmumula yung pundasyon doon sa biyaya ng Diyos na naninirahan na sa atin. Amen? At alam ko lahat tayo nakatanggap ng biyayang ito. Pangalawa, tingnan natin yung perspective of the grace acronym. Letter G, generosity. Meron kang willingness to give more of yourselves. Meron kang generosity na magbigay ng iyong panahon, oras para sa iba. Meron kang panahon na magbigay ng iyong resources. Abay, nagbibigay, gumagawa ka ng paraan. Hindi lamang ang iyong sarili, hindi lamang ang iyong oras, hindi lamang ang iyong resources. Letter R, ano yan? Respect. Honoring the dignity and worth of every person, regardless of their belief. Ibig sabihin, kung sino man niyang kaharap mo, meron kang respeto. Meron kang binibigay na limitasyon din sa kanya para hindi siya masaktan patungkol doon sa kanyang belief, pero hindi ka rin naman mapipigilan sa pagsishare patungkol kay Kristo. May respeto. Meron kang action. Meron kang moving beyond talk to practical acts of love and service. Meron kang gagawin. Hindi lamang sinasalita mo yung mga bagay na gusto mo mangyari, meron ka ring action plan. Kaya doon po sa ating pinirmahan ay nakalagay doon, kailan mo iimbitahin. Kasi may action plan, hindi lamang nasabi ng labi o naisip ng isipan, kundi ito ay ginagampanan mo sa pamamagitan ng iyong action. Letter C, sabay-sabay natin sambitin, compassion. Meron kang deep concern for others, yan man ay spiritual and physical needs. Nakikita mo yung kaniyang pangangailangan, yung kakulangan niya. Nahahabag ka, naaawa ka, at ikaw ay tumutulong sa kanya. Letter E, energy. Sabihin natin, energy. Ay, para naman tayo walang energy. Energy! Yan yung the divine spirit fueling our efforts, not our own strength. Ibig sabihin, ang ating energy ay nanggagaling sa taas. Amen? Nanggagaling sa Holy Spirit para tayo ay makapag-share o makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ito, maganda. Number 3, tingnan natin yung Jesus example. Yung mga practical principles na ginawa ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa. Naalala niyo yung babae sa balon? Hindi po yung hindi yung multo na yung babae sa balon. Yan po ay mababasa natin sa Juan 4:9-13-14. Sinamarize ko na lang po. Babasahin natin dahil magandang kwento po yan. Sabi doon, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. 13. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y ay muling mahuhuhaw, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mahuhuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Subalit dumarating na nga ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.
sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. At pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Sabi ni Jesus, ako nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus. Meron pa? Wala na. Sabi doon, nakita ng Diyos o nakita ni Jesus yung kahalagahan ng Samaritano. Hindi naman sila yung lahi nila magka-separate. Pero nakita natin doon sa verse 9, sabi doon sabi nga niyang babae, ikaw ay Hudyo, siya nga nagtatamoy kay Jesus. Ikaw ay Hudyo, Samaritana naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Bawal yun. Bawal yan, huwag mo akong lapitan, hindi tayo Berks, hindi tayo bate, hindi tayo friend. Hindi pwedeng magkahalubilo ang tubig at langis. Kasi ganun na ang kalalagayan, madumi at malinis. Ang mga Israelita, ang turing sa kanila ay malilinis, yung mga hintil, kagaya natin, ay madudumi. Pero nakita na agad ni Jesus yung value. He saw her value. Nakita niyang may pangangailangan. Siya ay broke. Siya ay yung social barriers. Kaya nga, yan ay tanghali po nung umiigib Kasi ayaw nung babae, siguro ayaw nung babae na siya ay makukutya. Na napakarami ng iyong naging jowa o naging asawa. Ayaw niya, umiiwas siya sa paninira. Broke na po ito. Yung kalooban nito ay punong-puno ng kahihiyan. Pero nakita siya ni Jesus. At pinahalagahan niya ang babaeng ito. Pangalawa, he offered true satisfaction. So verse 13 and 14, naghahanap siya ng maiinom yung babae para maibsan yung kanyang mga pagkauhaw. Pero sabi ni Jesus, ako ang tubig ng buhay. Kapag ako iyong ininom, kailanman hindi ka na mauuhaw. Merong true satisfaction na ibinibigay si Jesus. Lahat naman ng tao ngayon na makakausap mo, merong pangangailangan. Tama ho ba? Nga sinasabi ko na ang lahat ng patutunguhan ng pangangailangan ng tao, ang solusyon ay si Jesus. Kaya ito po yung mga principle na ginawa ni Jesus na nakita natin na pwede nating i-offer si Jesus. Na stroke, merong financial need, walang pantuition, si Jesus ang kasagutan para sa kanilang mga pangailangan. May sakit, may karamdaman, siya ay nabayubay. Pag pinanampalatayanan mo ito, ikaw ay gagaling. Amen? Nagbigay siya ng true satisfaction. Pangatlo, hindi niya ikinubli yung kasalanan, hindi na ibig sabihin, talagang ibinulgar niya yung kasalanan. Sabi naman doon, ikaw naman dalhin mo dito ang iyong asawa. Wala po akong asawa. Totoo nga yan. Hindi siya kinonvict ni Jesus Christ, ikaw ay may 5 asawa, at ang iyong kinakasama ngayon ay hindi mo asawa. Note 5 ang naging asawa niya. Legal yon. Yung ngayon, ang kanyang maling ginagawa na hindi niya asawa pero kinakasama niya. Kaya nahihiya na siya siguro nga, yun ay makakapito pa kung maghihiwalay. Siguro, 1 linggong pag-ibig na ang mangyayari sa kanya. Di ba? Makakapito yun. Baka makakawalo pa. Kasi walang true satisfaction. Hindi masatisfy yung kanyang hinahanap. Pero totoo si Jesus sa mga kasalanan. Hindi po tayo nagkukubli ng kasalanan dito. Kung kasalanan mo, kailangan ma-address. Kailangan maituwid, kailangan maitama, kailangan maayos dahil gusto ni Jesus na na-address ang iyong kasalanan. He is real about sin. Ito pa, sa verse 23 and 24, He taught true worship. Tinuruan niya yung babae ng tamang pagsamba. Paano ba sasamba talaga? Sabi niya, dito sa bukal na ito, dito sumamba yung aming mga ninuno Pero alam mo ba, na darating ang panahon na hindi ka na dito sasamba, ikaw ay sasamba na sa espiritu at sa katotohanan. Kaya ang ating pong pagsamba ay wala tayong rebulto, wala tayong iniidolo dito, wala tayong idols, wala tayong pinapahiran, kasi siya ay espiritu. Sabihin mo, ang Diyos ay espiritu.
Hindi kasi siya nakikita eh. At ang gusto ng Diyos, yung nananampalataya kang merong nasa langit, na ikaw ay sumasamba, na sila ay nakaupo doon. Si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Ama. Yun ang pagsamba. Yun ang worship. So tinuruan niya yung babae na mag-worship sa Diyos. At yung katapos-tapusan sa haba ng usapan nila, sinabi niyang, alam mo ba na ako yung Mesiyas? He introduced himself. Huwag tayong aalis kapag nag-share tayong haba ng usapan, pero hindi mo naman na-share si Jesus Christ. Parang useless din yun. Hindi naman useless, nasatisfy mo yung physical needs mo, pero yung tunay na si Jesus, hindi mo na-introduce. Huwag kalilimutan, He introduced Himself. Sino siya? Yung Mesiyas, yung tagapagligtas. Kaya makikita natin yung principle na nakita natin doon, pinahahalagahan yung tao, pinahahalagahan yung tunay na pangangailangan ng tao, kasi lahat ay may pangangailangan. Totoo tayo sa kasalanan, oo, lahat tayo nagkasala. At kanyang pinatutuhanan yung tamang pagsamba at ang kauli-ulihan, yung He introduced Himself. Pinakilala niya, ako na ang kailangan mo. Ako lang ang kailangan mo. Sabi ni Jesus, ako magbibigay sa iyo ng isang buhay na walang hanggan, ng isang tubig na hindi ka na kailanman mauuhaw. Sabi doon. At itong pangalawang principles o practical principle ay itong tungkol naman sa demonyo. Mababasa natin ito sa Marcos 5:1, 6:19. Napakaganda ho nitong istorya kasi ito ay nakikita natin kung paano umabot si Jesus. Regardless kung anong kalalagayan mo, kung gaano kakasama o kung gaano kahirap yung buhay mo. Basahin po natin. Sabi dito, dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking may sapi ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira saan? Hindi ko makita. Tanikala. Ang mga lalaki ito'y nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos. Bakit? Malakas. Kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala, saan? Sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito at wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kaniyang sarili. Malayo pa natanaw na nito si Jesus, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sa Tagalog, batalyon. Sa Ingles, legion. Sapagkat marami kami, hindi ho nagbibiro, marami kami, tugon niya, at nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. At doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain, nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Sabi ng masasamang espiritu, pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya, lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000, note, 2,000 baboy ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa. At nalunod. Verse 15, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matino ang isip, at sila'y natakot. Pag binasa natin yan ng plain comprehension, may sapi. May sapi. Pero ilan ang sapi? Madami. Yung manifestation lang niya, 2,000. Ibig sabihin talagang itong taong ito ay may sapi. May sapi.
Kayo ba dati may sapi din? Abay, walang mga sapi ang naririto. Dati, ang tanong ko, dati may sapi ka rin. Oh, lahat naman yan eh. Pag nasa alipin ni Satanas, siyempre, kampun ka ni Satanas. Kaya nga dati, ang tawag sa atin nasa kampung ka ng kadiliman eh. Ngayon, inilipat ka na sa kaharian ng Ama. O, kaharian ni Kristo. Pero may kita ho natin yung lalaking yon, pag tiningnan mo, isineparate mo dito, halimbawa, yung lalaki, pinaupo mo dun sa drums. Magdadrum siya. Siya ay isolated. Yung lalaking sinasapian ng mga demonyo. Meron siyang superhuman strength na hindi na siya malapitan kasi madadali ka, baka lumulutang, napuputol niya eh. Pag posas kaya niyang putulin. Pag ipinosas mo, pag cable tie, kaya pa rin. Malakas siya eh, ano nga yung pa eh, hindi naman, mga bakal naman noon, hindi galing China eh. Kaya matitibay ang bakal noon, nakatali, nakatanikala. Pero nakikita mo, ang kanyang ginagawa doon, sinasaktan niya ang kanyang sarili. Imagine kung gaano kadaming sugat para lang nalimutan niya yung paninira ng dyablo sa kanyang sarili. Marami siyang sugat. Siya ay nag-iisa, hindi siya malapitan, sinasaktan na niya ang kanyang sarili, lagi siyang sumisigaw. Bakit? Tormented yung isip niya. Ano siya, hindi lamang anxiety, depression, lahat na ng problema sa isip. Kasi ganyan ang kaaway eh. Sisirain ka talaga niya, papatayin ka niya. Wala siyang identity. Wala nga siyang kasama doon. Nasaan siya? Nasa libingan. Yun ang kanyang comfort zone. Pero mo, comfort zone, libingan. Sumisigaw siya every night, every day, kasi hirap na hirap siya. Siya ay excluded from the community. Hindi na siya kinikilala, wala siyang dignidad, wala siyang kapayapaan. Isipin mo yun, walang kapayapaan. Gabit araw, pinahihirapan ng dyablo, hindi iisa. Kaya hindi lamang oppression po ang ginawa ni Satanas. Ito ay yung talagang spiritual occupation, tumira talaga, pinanirahan. Di ba pag isa lamang ang, di ba pag may mga faith healer o kaya yung mga nagdi-deliverance, anong pangalan mo? Tinatanong ang pangalan, Rodel. Wala man sapi eh. Nagkamali ka eh. Tinatanong yung pangalan, kaya wag na yung tanongin ang pangalan. Kasi baka masabi pa yung pangalan ng asawa mo, edi ikaw pala sumapi dyan. Hindi po ito, talagang occupation, talagang mula ulo hanggang paa, batik, talagang infestation. Talagang pineste ng demonyo ang buhay nung lalaking yun. Antindi po. Matindi ang ginawa nito. Mula ulo hanggang talampakan, pinanirahan ng dyablo. Alam nyo sa SM, pagpasok nyo ng SM, pag may problema kayo sa kuko, kayang-kaya ng SM eh. Meron doon Nailcaholics. Pagdating sa buok, kayang-kaya din, pumasok kayo ng SM. May solusyon doon. Ay, talagang puputi. Iitim ang buhok na kung puti yan. Kung yan ay kulot, kayang-kaya nilang tuwidin. Ibig sabihin, sa SM, pagpasok mo sa physical mo, mula kuko hanggang buhok, kayang solusyonan. Pero itong ginawa ni Jesus, hindi lamang yung infestation ng buong katawan na may sakit, may sugat, lahat-lahat, sinulusyonan ni Jesus. Makikita natin yung principle na, ang sarap ipakilala sa Jesus. May problema yon, may sugat, may problema. Ayan man ay kasi sa SM nga, physical lang yung pwede nilang ayusin eh. Yung panlabas mo lang. Tama ho ba yon? Pero yung panloob mo, yung espiritu mo, at saka yung kaluluwa mo, wala silang gamot dun eh. Kaya ito po ang kahalagahan ng success in evangelism. Pwede mong ilapit o ipakilala sa Jesus na gumagamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Hindi lamang physical, pati yung iyong emotional, pati yung iyong spiritual. Tingnan niyo po sa verse 15, ang ganda-ganda ng kanyang kinalagyan. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo, nakaupo na,
nakadamit at matino na ang isip at sila'y natakot. Pero mo, nakita ng mga tao na yung dating ang buhay ay separated, nakalapit na kay Jesus. Kay Jesus pa. Nakaupo, nakadamit, at matino ang isip. Alam niyo, magaling magbihis si Jesus Christ. Lagi siyang nagbibihis. Ang Diyos ay lagi nagpo-provide ng pagbibihis sa mga taong kanyang inililigtas. Kita niyo, buhat kay Adan at kay Eva, binihisan niya yung mga tao. Pagdating din dito, binihisan niya yung walang dignidad na tao. At hindi lamang naman physical na damit ang isinusuot ni Jesus Christ, ikaw ay binabalutan ng damit ng kanyang katwiran. Pwede ba natin palakpakan? Kaya tayo nananatiling matino ang isip, ay kasi tayo ay mga naligtas. At kailanman wala ng pinto para ikaw ay masalbahin ng kaaway. Di ba sa iba sabi nun, bumalik ka dito, doon sa mga nagpapagaling, nag-inner healing, bumalik ka dito next week. Bakit? Sasarhan natin yung pintuan ng pinapasukan ng demonyo. Wala! Dito hindi pinabalik. Wala nang pintuan. Malaya ka na. Wala nang process. Wala nang therapy. Walang gradual recovering nangyari dito sa mamang ito. Ang nangyari sa kanya, complete restoration. Sabihin nga natin, complete restoration. Hindi lamang ang magaling sa kanya yung kanyang mga balat na kanyang sinisiraan, pati yung kanyang buong pagkatao. Pero mo pinalayas ni Jesus yung 2,000 salbahing demonyo na ang tanging layunin ay patayin, magnakaw, to kill, destroy, and steal. Pero mo, at yung manifestation ng 2,000 baboy, pinapakita lang doon yung layunin ng kaaway na talagang siya'y papatay. Pinakikita lang doon kung gaano din kadami yung sumapi para makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Etong mga mama, sabi, kaya pinali si Jesus ay mauubos ang ating ang ating property. Pero hindi nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos na ganun ang kaaway gagawa sa buhay kung ikaw ay kanyang i-occupied o ikaw ay paninirahan. So nakita natin, hindi mahalaga kay Jesus Christ yung baboy. Ang mahalaga ay makita yung kaluwalhatian ng Diyos, yung pagpapalaya, yung dating punong-puno ng dyablo, ng demonyo, ngayon ay malaya, nakaupo at matino ang isip. Ganyan na lahat ang ginawa sa atin. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ginawa niya tayo, dinamitan niya tayo ng kanyang katwiran, tayo nakaupo, matino at matino ang isip. Nakakatuwa ang Panginoon. Yan yung principle niya na kahit gaano kalayo, Jesus went out of His way to reach this man. Across a sea, tawid dagat, into Gentile territory. Ito pa matindi. Into a graveyard. Sa libingan niya, pinuntahan. Into the presence of legion of demons. This wasn't a healing story. It was a rescue operation. Ganyan Di ba, sabi doon, siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi lamang ang nais niya pagalingin tayo physically. Talagang total rescue operation. So, ano po ito pagdating sa atin sa pangangaral? Regardless kung nasaan man siya, regardless kung anong kalalagayan ng taong yan, kailangan niyan si Jesus. Amen? Lalo na kung nakikita mo ang buhay niya, pawardi-wardi. Lalo na kung nakikita mo na yung demonyo, kitang-kita mo ang ginagawa sa buhay niya. Mas lalo nating kailangang ipahayag at ipakilala sa Jesus na nagpapalaya. Yung bambisa ng pagpapalaya ni Jesus, the same power pa rin na nangyayari sa atin ngayon? Yes. Ganun pa rin siya nagpapalaya sa mga oppression o sa mga occupied ng demonyo. Number 4, tingnan naman natin ang role natin. Tingnan natin kung saan tayo huhugot ng lakas. We are living in the power of the Spirit. Sabi sa Acts 4:33, with great power the apostles continued to
testify to the resurrection of the Lord Jesus and God's grace, yung ating foundation kanina sa Roman numerals number 1, was so powerfully at work in them all. Hindi kumupas. Si Jesus Christ nasa langit na nung panahon ng Acts, nung panahon ng gawa, pero yung kapangyarihan to testify na doon pa rin. Yung God's abundant grace patuloy na tumutulong at nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Nakita nila kung paanong sa pamamagitan ng pangangaral, they turn the world upside down to Jesus Christ. Nakita nila yung pagpapagaling, pagpapalakad sa mga templo, sa mga pintuan ng templo, nakita nila ang himala, nakita nila, even si Paul ay nakaranas ng himala pagdating doon sa road to Emmaus. Nais natin ng himala, preach, testify, Jesus, yung resurrection niya. Ano ang ating role pagdating po dito? E di ikaw ay magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Nagsasalita ka, ikaw ang magsasalita, siya ang magko-convict. Amen? Siya ang magko-convict. Ikaw ang nagtatanim ng binhi, siya ang magpapalago. Unang Korinto 3:6. Letter B, kailangan gumawa ka rin ng rapor. Kailangan ikaw ay makinig din sa kanila. Kailangan ikaw ay alamin mo yung kanilang mga hinaing. Kailangang matutunan mo sila. Kailangang mahalin mo sila at kailangang makibagay at makidalamhati ka rin sa panahon na sila ay nagdadalamhati. Letter C. Pray for supernatural naturalness. Yung parang ordinary na lang sa iyo yung himala ng Diyos. Tayo, pag naririto, dapat ang makita natin ay himala ng Diyos. Alam niyo bakit? Yung mga katabi ninyo o katabi natin, yan ay himala ng Diyos eh. Tayo ay himala ng Diyos, kaya tayo ay naririto. So, pray for supernatural naturalness. Ask God to make your witness flow easily from your life. Yung bang ikaw ay madali at naihahakbang mo agad ang iyong sarili patungkol dito. Letter D. Siyempre, kailangan nating expect ng results. Wala namang nagtanim na, sino nagtanim sa atin na, wala akong pakalam dyan kung bumunga o hindi. Laging nakangiti tayong tinitingnan natin, diligan. Pag nagtatanim ka nga ng labanos, di ba, tinitingnan mo kung, tumubo na yung nakikita mo unti-unti at natutuwa ka. Expect results, but trust God's timing. Huwag ka namang maiinip. Ang tagal ko ng sinera nun eh. Talagang makunat talaga. Talagang ayaw tumanggap sa Panginoon. Relax ka lang. Hindi mo timing yan. Nagtanim ka ngayon, makikita mo, umaani, may nag-testify, alam nyo, yan ay bunga ni Kagaya ng testify ni Pastor James. O, kita naman ninyo ang bunga. Napakagandang bunga. Napakagwapong bunga. Pastor na bunga. Ibig sabihin, ang bunga, bahala ang Diyos na magpalago. Expect result, ini-expect mo na may kasi wala na, ang salita naman ng Diyos po ay hindi babalik na walang bisa. Pero, trust God's timing. Be joyful in the process, knowing that God works. Ang Diyos ang kumikilos. At pag yan ay nakita mo na, ikaw na yan. Mabiri mo, isipin mo yan. Dati kang kobrador. Ngayon, ka na? Kobrador ka na ng STL. Binago ng Panginoon. Dating magsasabong. Ngayon, mandarambong na. Hindi, nakikita mo yung God's timing. Conclusion. We are equipped by grace to be a witness. Tama ho ba yan? Equipped na tayo. We can easily share the gospel kasi alam natin yung tinanggap natin. You are equipped by God's grace to be witness. Your life, empowered by His Spirit, is the greatest sermon. Sino yun? Dati yun na yan eh. Pero ngayon, tingnan mo, binago ng Panginoon. Kaya hindi ka pa nagsasalita, alam na nila, sasabihin mo si Kristo. Kasi si Kristo ang nakilala mo. Let His grace flow through you and making Him known. Yan po ang ating gagawin. Ang ating takeaway, sabay-sabay po nating basahin. Success in evangelism means we are faithfully sharing God's grace to others
motivated by His love and relying on God's power for spiritual growth. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Lord, maraming salamat po. Kami, Panginoon, ay in-equip mo na sa pamamagitan ng pundasyon ng iyong biyaya, Panginoon. Kaya malaya din namin may i-share ikaw sa mga taong nangangailangan, Panginoon. Ikaw na nagbibigay ng kalayaan sa mga oppression, sa mga depression, sa mga anxiety, sa mga anything na ginagawa ng kaaway to kill, to steal, and to destroy. Kayo, Jesus, ang solusyon. Kayo ang katugunan. Kayo, Panginoon, ang kailangan ng bawat isa. Kayo ang nagbibigay ng pagpapalaya. Kayo ang nagbibigay ng tugon sa lahat ng mga hinahanap ng tao. Maraming salamat po. Kayo po ang true satisfaction ng bawat isa sa amin. Kaya kung naririto at ikaw ay naghahanap kay Kristo, ikaw ay merong dinadalang kabigatan, subalit hindi mo pa nakikilala si Kristo na nagbibigay ng solusyon, pwede mo siyang kilalanin, pwede mo siyang anyayahan sa iyong puso, pwede mo siyang tanggapin bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong tagapagpalaya, bilang iyong tagapagpagaling. Hindi lamang ng iyong kasalanan, lahat, espiritu, kaluluwa, at iyong katawan. Maraming salamat po, Panginoon. Dumadalain kami sa iyo. Sabihin, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan, ako po ay mapapahamak kung hindi mo ako ililigtas. Naniniwala ako na kayo ay namatay sa krus para pagbayaran ang lahat kong kasalanan. Nananampalataya ako na kayo lamang ang tagapagligtas na nagmamahal sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko rin ang buhay na walang hanggan na kasama mong ibinibigay bilang paninirahan sa aking buhay. Maraming salamat po sa regalong kaloob mo, walang bayad, pinagpaguran mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat din sa kapatawaran ng lahat kong mga kasalanan at sa pagiging matuwid sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pagpira-pira